yung parang nilalason na siya 'pag ang Panginoon ay nagparusa sa atin na yung 'di ba alam niyo naman 'pag may mga problema tayo ganyan, parang parang nabagsakan tayo, parang gano'n din kay Hope. Yung parusa na yun parang siyang nilalason, parang parang, pinapatay na tayo, parang gano'n na kumakalat sa ating katawan, parang wala ng pag-asa, sabi niya gano'n. Pero sabi niya kahit gano'n yung nangyari sa kanya, wala daw siyang karapatang dumaing. But sa atin nadaing tayo, eh. "Bakit Lord?" Gano'n. "Bakit Lord ganito yung binigay mo sa akin, bakit ganito?" Sabi niya. Mga parang hinahalin tulad niya yung sarili niya dun sa mga asnong gubat na, ang mga hayop 'pag 'di ba 'pag walang pagkain 'di ba aatungal sila, parang gano'n kay Hope yung nararamdaman niya. Saka siyempre ikaw naman ang may sakit na binigyan ng Lord kung gaano kasakit yun, kung paano mo aanuin, 'di ba? Mga gano'n yung ano, pero tapos sabi niya hinahalintulad din niya sa mga yung sa pagkain, 'di ba 'pag may pagkain tayo, 'pag wala ng lasa 'di ba hindi na natin hindi natin malalasahan 'yun, 'di ba parang hindi natin kakainin kumbaga gano'n yung ano niya do'n sa buhay ni Hope. Pero sabi ni Hope dito, "Naway ibigay ng Diyos sa akin ang aking kahilingan." 'Di ba? Hinihiling pa rin ni Hope sa Diyos yung ano, yung matanggap niya yung hinahangad niya na gumaling siya. Na yung bawiin niya lahat yung sakit na yon, lahat ng mga dinaranas ni Hope na yon, 'di ba? Namatay yung anak niya, namatay lahat ng mga anak niya, ang natira lang yung asawa niya, lahat ng kayamanan, mga ari-arian niya nawala, mga hayop niya, namatay lahat. 'Di ba? Yun yung masaklap sa buhay ni Hope. Pero sabi niya dito na kung mangyayari man daw yon, sabi niya masaya pa rin daw siya kahit sa kabila daw ng paghihirap niya, hindi pa rin daw niya itatakwil ang salita ng Diyos, 'di ba? Napaka-humble ni Hope dito. Sabi niya kahit ganun yung nangyari sa kanya, kahit hindi man siya ibigay ng Lord yung kahilingan niya, hindi pa rin hindi pa rin niya itatakwil ang Diyos. Sasambahin pa rin niya, dadakilaan pa rin niya yun. Yun pa rin ang ano niya, diba? Napaka ano ni Hope. Talagang tunay na ano siya. Sabi niya dito sa 11, sabi niya, "Ngunit pagod na akong naghihintay na wala ari kong maaasahan. Bakit kailangan patagalin pa ang buhay ko?" Diba? Lagi siyang nagtatanong sa sarili niya, bakit pa, bakit pa daw siya maghihintay? Wala naman daw siyang maaasahan. Bakit pa niya patatagalin yung buhay niya? Pwede naman daw siyang inaano din niya sa sarili niya na parang ikinukumpara niya sa mga sabi niya, kinukumpara niya yung sarili niya sa mga bato. Bakit bato ba ako? Ang katawan ko, dami ng ganun, di ba? Sinasabi niya na hindi naman, di ba tao siya? Di ba hindi? Sabi niya ganun dun sa mga kaibigan niya. Kasi biniblame siya na dito kasi sa chapter 4, si Elipas, nung kinausap niya biniblame siya na may kasalanan siya, ganyan-ganyan. Kasi doon, kung babasahin niyo doon sa chapter 1, wala siyang kasalanan, talaga naglingkod siya sa Panginoon. Kung may kasalanan man siya sa mga anak niya, siya yung nag-aalay siya, kumbaga nag-aalay siya sa Panginoon kung may ginagawa siyang hindi mang kaaya-aya sa Panginoon. Talagang nag-aalay siya. Kumbaga yung anong tawag doon? Lord, please. Basta nag-aalay siya doon sa mga niya doon, sa mga anak niya, mga kasalanan nila, ganun. Ganon siya ka-faithful
ganun ka-faithful si Hope sa Panginoon. Kaya kaya yon doon sa chapter 1 na yon, kaya sinubok sila, sinubok sinubok ng Panginoon yung buhay ni Job doon kay Satanas. Kumbaga, basta basahin niyo doon sa chapter 1 yung hindi pa nakakabasa. Bali, two times na challenge ni Satanas si Job. Sabi niya nagsalita ulit si Job na sabi niya, bilang mga kaibigan, nais kong damayin ninyo ako sa paghihirap kong ito kahit na tingin ninyo itinakwil ko ng Diyos na makapangyarihan, di ba? Sabi niya, akala ko kaibigan ko kayo, sabi niya, at dadamayin niyo ko sa hirap at ginawa, pero ang ginagawa niyo sa akin, sabi niya, di ba? Biniblame siya na itinakwil daw niya, may kasalanan daw siya, ganyan. May kasalanan daw siya, hindi daw siya kumbaga, yun yung ang tingin nila sa kanya. Pero hindi nila alam, ang mga kaibigan niya, hindi naman nila alam kung ano yung nangyari sa kanya. Sabi niya, tinuring ko kayong mga kapatid, pero wala pala kayong maasahan. Sabi niya, inalintulad pa niya doon sa sapa. Inalintulad niya yung mga kaibigan niya sa sapa na pag wala ng tubig, sabi niya, pag wala ng tubig doon na maiinom, pagdating mo doon, wala din, mamamatay ka din. Sabi niya doon na wala palang hindi ko pala kayo maaasahan. Sabi niya, hindi ko pala kayo maaasahan kasi lagi nga siyang biniblame. Wala rin kayong naitulong sa akin, sabi niya ganon. Tapos sabi niya, di ba nung nakita nila si Job, na ganon yung nangyari, di ba may sakit siyang ketong, hindi nila hindi nila kinausap for 7 days. 7 days ba yun? Oo ata. For 1 week yun. Hindi nila ata kinausap si Job for 7 days tapos bago nila kinausap ito na sila, sabi niya. Kaya yun, parang natakot sila dun sa naging kalagayan niya, yung sakit niyang ketong. Sabi niya. Pero sabi niya, bakit? Humingi ba ako sa inyo ng regalo? Nakiusap ba ako sa inyo na tulungan ninyo ako? Sabi niya, di ba hindi naman siya, kundi nabalitaan lang nila si Job na nagkaganon nga yung buhay niya. Kaya yun, dinamayan siya ng mga kaibigan niya. Pero ang ginawa ng mga kaibigan niya, i-blame it, di ba? Lagi nilang biniblame na ganito na ikaw nga, ang galing-galing mong magsalita, nangangaral ka sa mga tao na hindi tapos ikaw pala ganito, sabi niya gano'n ng mga kaibigan niya. Sabi niya, sabihin niyo sa akin kung anong nagawa kong pagkakamali. Basta sabihin lang nila yung totoo at hindi yung pagbintangan, di ba? Ganun yung ginawa ng mga kaibigan niya. Pinagbintangan siya na may kasalanan siya. Kaya nagsalita dito si Job. Sabi niya, bakit kayo ba'y matuwid din? Di ba? Binabalik din niya yung mga ginagawa sa kanya, binabalik din sa kanila na kayo nga, ipinagbili niyo nga yung mga alipin niyo. Sabi niya gano'n. Tapos ako pa ngayon nang nagsisinungaling, 'di ba? Sila yung kaya sabi niya yung nagsalita na wag na siyang hatulan. Wag niyo na akong hatulan kasi wala naman akong kasalanan, sabi niya. Hindi siya nagsisinungaling. Kaya itong istorya ni Hope, parang madami siyang paghihirap,
Pero hindi niya inaano na yung parang talagang ipinagpapatuloy pa rin niya yung parang umaasa pa rin si Hope na gumaling siya, na hindi talaga siya tumitigil sa pagsi-pray, sa pag-aano sa Panginoon. Talagang nagko-continue pa rin siya to serve to the Lord. Hindi pa rin siya tumitigil sa paglilingkod sa Panginoon, kundi nagtitiwala siya kung ano yung kung ano man yung paghihirap niya dito. Kaya parang para sa atin kung paano natin i-apply sa buhay natin, di ba? Parang ang hirap naman i-apply yung buhay natin kay Hope na mas matindi pa yung kanyang pinagdaraanan kaysa yung sa atin. Kung i-apply naman natin sa buhay natin, dito sa ano ni Hope, yung number 1 ko, embrace the pain. Yakapin natin yung sakit, diba? Kasi minsan sa atin, 'di ba, pag may problema tayo, hindi natin ini-embrace 'yun eh. Kundi kumbaga tinatalikuran, gano'n. Gano'n yung katulad sa akin, 'di ba? Like yung sinasabi sa inyo, takot ako sa problema. Kumbaga tinatalikuran ko yung problema, hindi ko hinaharap. Kaya pala yung sinabi niya dito, embrace the pain. Dapat yakapin mo yung problema, yung suffering, yung paghihirap, Harapin. diba? O harapin mo, sabi niya gano'n. Kasi andyan ang Diyos, natulungan ka. Dumulog tayo sa Panginoon. Kasi siya yung mag-guide sa atin, bibigyan tayo ng wisdom, para tayo yung 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 nararamdaman natin ano ba yung tawag doon, imbes na yung mm, yung nararamdaman natin hindi nga ano ba yun? Ah, yung hindi Ilocano kasi yung nararamdaman natin mawawala, parang ganun yung ibig kong sabihin, mawawala nga doon kung ang Lord natin ay sentro natin sa buhay natin. Yung pag Lord ang sinentro natin sa Panginoon, tayo ay lahat ng yung nararamdaman nating sakit, mawawala yun. Because ang Lord, tatanggalin niya yung sakit, yung hirap, yung 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 nararamdaman nating problema. Madami tayong problema, 'di ba? Sa pera. Number 1 na 'yung sa pera, 'di ba? 'Yun yung ano natin, 'yan yung isa na i-apply natin sa buhay natin. Embrace the pain. Yakapin natin yung sakit. Yung number 2 pa naman is seek truth and understanding. Hanapin yung katotohanan at pangunawa. 'Di ba? Dito naman sa yung i-seek natin yung truth, yung hanapin natin yung katotohanan. 'Di ba? At saka yung understand natin, hanapin natin sa Panginoon. Hindi doon sa ibang tao, hindi yung sa ibang opinion ng tao. 'Di ba? Sa Panginoon lang tayo mag-seek at pangunawa para tayo yung isip natin maging mapanatag. 'Di ba? Sabi ko nga nung nagkaproblema nga yung kapatid kong bunso, kasi away sila ng asawa niya, parang gano'n din sa akin. Sabi ko nga "Lahit kang sabi ko sa kanya, "Kung ano nga yung ayaw ng asawa mo, yun ang iwasan mo." Sabi kong gano'n. "Lahit ka na nag-aaway, malas kaya yun lagi kayong nag-aaway, napaka kunting bagay lang nag-aaway kayo." Mga gano'n yung mga
yung mga ano lang, hindi ano, yung small ano lang, tas pinapalaki na. Parang ganun yung ano, di ba hanapin natin yung isik natin ng Lord sa buhay natin para tayo maging mapanatag, kumbaga yung puso natin mapagkumbaba sa lahat ng aspeto sa buhay natin, di ba? Kasi pag wala yan yung ano natin, wala, di ba sabi ko sa'yo, pag wala ang Panginoon sa buhay, you are nothing. Walang-wala ka, magugulo ka. Siyempre, hindi mo alam kung anong gagawin mo, hindi mo alam kung saan ka, ano, hindi ka na makakapag-isip, yan na magkakaroon ka na ng anxiety, hindi ka na di ba, hindi ka na makaka-concentrate sa mga trabaho mo, kundi isip ka ng isip. Dapat hanapin natin ang Lord sa buhay natin. Kasi pag wala ang Lord sa buhay mo, wala. Pag hindi mo hinanap ang buhay mo sa Panginoon, parang ilaw yan eh. Pag madilim, pag hindi mo hinanap ang Panginoon sa buhay mo, madilim ka. Pag hinanap mo ang Panginoon, iilaw yung buhay mo. Kumbaga maliliwanag ang buhay mo. Yun sa number 2. Sa number 3 naman is practice compassion and kindness. Dito naman sa ano, yung practice, magsanay tayong makisama. Parang ganun yung ano ito eh, compassion, pakikirama yung, parang ang alam ko ito, pakikisama. And kindness, yung kabaitan. Itong ano natin, yung buhay ni Job, yung experience ni Job dito, maging ano tayo, maging compassionate tayo, kumbaga mahabagin. Tapos maging mabait tayo sa mga yung mga taong nagsasuffer ba, yung mga naghihirap. Tapos maging tulungan natin ba yung maging ano natin, pag nakikita yung mga, di ba may mga kaibigan tayo na ano, nagsasabi ng mga problema, yun, damayan natin kung ano yung mga hinaing nila sa buhay. Yung kasi 'di ba may mga kaibigan tayo na ano yung pag-a-advise iba, yung iba naman mag-a-advise yung talagang tama, yung itutuwid ka talaga niya. And then i-offer mo yung offering genuine, yung i-offer mo yung tunay na yung pagmamahal mo dun sa taong ano, yung sa taong may problema, mga ganyan. Kaya yun yung ano. And Guys, sorry, paliguan ko muna alaga ko. ay sige. And then i-support natin at iintindihin natin yung ating yung taong nangangailangan ng problema sa mga kaibigan natin, mga pamilya natin, di ba? Katulad sa akin, pag may problema yung mga kapatid ko, i-chat nila ako, tatawagan nila ako, ate, ganyan-ganyan. Kaya blessed din ako kasi ganito yung ginagawa ng mga kapatid ko sa akin. Kahit, alam mo yung pag naiyak sila sa akin, hindi ko pinaparamdam yun, hindi ko pinapakita din na umiiyak din ako. Sa totoo lang, kasi pag umiyak ako, manghihina din sila. Kaya sabi ko nga, Lord, bigyan mo laki ako ng kalakasan. Kasi pag ipinakita ko sa pamilya ko na mahina ako, magiging mahina din sila. Kaya lagi nating suportahan at unawain yung mga taong nangangailangan ng tulong, lalo sa mga problema na kailangan nila ng advice, yung matuwid na advice. Hindi natin, lalo na i-share natin ang magandang balita ng Diyos. Kung gaano tayo kamahal ng Diyos, kahit gaano tayo kapasaway, pero nilalab pa rin tayo ng Lord. Minamahal pa rin tayo ng Lord. Kasi may purpose siya sa atin eh. May plan ang Diyos sa atin eh. Ako nga, sa totoo lang, sabi ko nga eh, sa totoo lang, yung pag-share ko ng ganito, Lord, dito ba yung
yung ano mo sa akin, yung plano mo sa akin. Sabi ko nga, ito ba yung plano mo sa akin to share your word? Sabi ko gano'n. Na, pero, pero yung ganito na marami akong matutunan. Madami as in kasi dati hindi talaga ako nagbabasa, nakikinig lang ako, pag magsalita ako nahihiya ako, mga gano'n. Pero pinapalakas ako ng Lord kung bakit ako nandito sa harapan niyo. And then kay Sis G na ini-encourage ako na lagi na ano, di ba? Sabi nga niya, hindi na daw ako baby Christian, hindi. Sabi ko nga, ang tagal-tagal ko ng Christian pero stagnant pa rin ako. 'Di ba? Kailangan natin gumawa ng paraan to grow para lumago yung pananampalataya natin. Lumago pa yung ating kaalaman about sa Panginoon. Yan yung ano natin. Tapos itong number 4, hold fast to faith. Kumapit lang na mahigpit sa pananampalataya. Diba? Dito kay Hope, dito sa story niya, hindi natinag si Hope dito sa pananampalataya sa Panginoon. Kahit ganun yung nangyari sa kanya, yung problema niya, talagang hinarap niya yung problema. Hindi siya nagpatinag, hindi siya nanghina. Tapos itong istorya ni Hope, 'di ba nakaka-inspire sa atin? Kasi naging matatag siya sa kanyang paniniwala sa Panginoon. 'Di ba? Kahit naharap siya sa mga hamon sa buhay, sa kahirapan, talagang nag-ano siya doon, talagang kahit ganun yung nangyari sa kanya, hindi pa rin siya nawalan ng pag-asa. Talagang kahit ganun yung nangyari sa kanya, hindi nga daw niya tinatakwil yung salita ng Panginoon. Diba? Sana ganun din tayo. Kahit ganun yung problema natin, 'di ba? Iba-iba tayo ng problema dahil araw-araw, 'di ba? Sa isang araw nga hindi natin alam na may problema tayo, ganyan, 'di ba? Minute pa lang may problema. Diba, huwag tayong mawalan ng pag-asa kundi kumapit tayo sa Panginoon at para tayo ay lumago sa pananampalataya. Kahit 'di ba minsan problema sa trabaho, sa mga alaga natin. Alam ko na madaming na kapatiran natin na ganyan. Pero huwag tayong mawalan ng pag-asa. May itinuturo lang ang Diyos sa atin kung bakit niya tayo binibigyan ng ganong sitwasyon. Diba? Ganong sitwasyon kasi para maalala natin ang Lord sa buhay natin na andyan, na kung sino-sino yung inaano natin, na yung tinatawag natin ng ganito, yun yung the best na gawin. Ito number 5, last. Ito, value true friendship. Pahalagaan ng tunay na pagkakaibigan. 'Di ba doon sa buhay ni yung experience ni Hope dito, nire-remind niya na importante yung tunay na pagkakaibigan, sabi niya. And value, sabi niya, yung halaga na pagkakaroon ng suporta at pangunawa sa mga tao. Diba? Understanding companion, yung pangunawa sa mga taong kasama natin, ganyan. Kahit na i-value natin yung mga taong
Pahalagaan natin yung mga kaibigan natin na andyan palagi. Kahit madami din siyang problema, kailangan ano pa rin natin, sa GC natin, ito dapat pahalagaan natin yung pagkakaibigan natin. Kasi kung mahina tayo, at kung mahina ang isa, magtulungan, di ba? Ipag-pray natin ang isa't isa. Pahalagaan natin kahit na sa panahon ng taghirap, di ba habang tumatagal ang panahon, napakahirap na, di ba? Napakahirap na humanap ng mga kaibigan na totoo. Ako talaga dito sa GC talagang nakita yung totoong kaibigan. Kahit hindi man tayo, 'di ba hindi man tayo nakakakilala in person, pero by God grace, nagkita tayo sa church, parang ang tagal na nating nagkakilala, yung pahalagaan natin. Minsan, siyempre, minsan ako naman minsan nahihiya ako mag-share ng mga problema, ganyan. Pero marunong ako makisama sa lahat ng talagang bawat isa sa inyo ipinapahalagaan ko. Pero praise God, dahil andyan kayo na nagpapatuloy, magkaisa tayo para tayo lumago. Alam ko sa iba na hindi nakakasalita dahil sa mga alaga natin. Pero thank you Lord dahil hindi niya tayo hinahayaan na magkakahiwalay. Because na pinaparami pa tayo ng ating Diyos para lumago pa at may share natin sa ating pamilya, sa mga kaibigan natin nakakilala at hindi pa nakakilala sa Panginoon. Iyon. Pahalagaan natin yung ating pagkakaibigan. Yan lang po. Amen. Sis G. Forty-two. Mm-hmm.